Sakto next week. Daming suwi. Sakto next week pa yung paani natin. LP937. Ganyan siya kung bumaba. LP937. Ayan. Bigat. Yan. Maraming suwi. Ayan. Bigat. Isang tundos. Kiring. Hindi pa pwede. Sakto. Next week. May green pa sa batok ng uhay ng palay natin. Wala na. Dadaanan. Nagpunit na. 29.6 pa rin dito. Okay. Kiring. Dadaanan. Sakto. Next week na lang tayo. Sagad na natin. Talagang walang makita ko habang naghihintay tayo ng presyo kasi mababa ang presyo. 14 pesos kilo. Ito yung dinadaanan natin. LP 937. Yan yung tignan nyo sa gitna. Diba? Nakabitak na, ang lalaki ng bitak. Nakabitak na. Pakuan pa natin sakto para matigas nga next week. Kita nyo yung yuko ng palay natin, yukong yuko. Unlike sa TH, dito itong kanan natin nakaangat. Mas magaan yung uhay niya. Pansin nyo. Ang pino, mabigat yung kwan nito. LP937, mapino. Yung kanya ko maraming suwi, mas mapino. Yung lalabas na butil, expected yun, mas maliliit. Wala na, salubong na. Cut. Dito sa nakahiwalay, sobrang kapal kasi. Sakto next week. Pwede na ito. Daming uhay dito sa nakahiwalay, kapal. Sakto next week kasi ito mataas ang nitrogen dito sa kuan. Nakahiwalay, mas maraming green pa. Sakto next week pero may laman yung iba. Sa dami ng sowi, ang daming sowi kasi mas maliliit yung naging butil, ang bigat nito. Kasi itong LP937 manipis yung balat. Okay. Cut. Kailangan masagad natin. Okay. Sakto. Next week ito sagad na. At ang maganda sa LP variety, hindi naman siya lumiliit. Yung dulo, gaya ng sinabi ko, ang dami nang nasatsat dito. Yung dulo niya hindi lumiliit. Unlike sa ibang variety, talagang lumiliit. Yun, dami nang nasatsat dito sa gilid. Yung daanan kasi ito, may dumadaan. At manok. Meron manok dyan sa gubat. Diba? Ayan. Tara na. Ayan, naubos na yung gilid. Yan, kaya ikot natin. Ang pinaka green yung nakahiwalay. Medyo sakto. Yun, next week. Bumagsak na. Basta marami tayong aanihin po dito.
Kung yung 10 tons lang ay kayang-kaya natin. Doon na lang tayo babawi. Yung presyo ng palay, yan, kinumputan natin kahit yung 15 pesos. Wala kayong kikitahin. Kung sa kon lang, 14.50. Tapos area, wala na. Ay kikitahin kahit yung 120. Kung 14 pesos naman, wala rin. Naiuwi nyo lang pang bigas. Nito, mga nagpanukala ng RTL yan. Tapos binabaan pala yung tax sa tariff sa import. Kaya yun yung nagpa-volume yung pumasok na bigas dito sa bansa, kahit sino na lang. Yun pa yan, nung naisa batas yung RTL, pinagdedebatihan na yan sa mga group page na yung pinang solusyon dyan, kasi nga ang daming pumasok. May mga kooperatiba dyan sa Tarlac, Pangasinan ay nag-i-import na rin ng bigas noon, kasi sa sobrang mura magninegosyo na sila. Kung sino-sino lang yung pwedeng mag-import. Kaya yun ang pinang solusyon dyan, tinaasan yung tariff 35%. Kaya ayaw nang yun yung isang solusyon dyan. Ngayon itong administrasyon naman ngayon, ibinaba pala sa ilang percent yun, yung pinos ng mga news, GMA ata yun ang post doon, ay 15%. Wala, mag-i-import talaga sila dahil ang mura na ng bigas, mura yung tax. Talaga nagdagsaan yung bigas sa ating kon. Kaya ganyan nangyayari. Kung ako naman yung rice miller or rice miller, bakit ako mag-stock at bibili ng mas mahal kung hindi ko naman mabebenta? Dahil ang daming pumasok na bigas dito sa bansa. Talagang bibilihin ko yan ng mura. Ganon yung nangyari. Kaya ang tatamaan pa rin po dyan yung nagtanim. Tayo na mga nagtanim ang tinamaan. Ang lakas ng hangin. Pero hindi na yan dadapa. Ganda ng kulay ng palay natin. Ganyan dapat ang i-achieve ninyo na pagpapahinog para halos masagad yung batok. Okay, may konting improvement pa tayo. Next cropping, medyo nabitin pa tayo sa potas. Biruin nyo, kasi meron pa rin yung nakasingit sa gitna-gitna. Inapakan ng kalabaw. Tara na. Okay. Di pagsabay-sabayin na natin. Kahit yung inbreed natin, mahuhuli yan ng 5 araw, ay pangbigas na lang. Papatira na natin yung nag-green pa. Marami pang hindi nabuo. Wala tayong hinihintay. At talagang ganyan. At galingan na lang natin. Walang ibang solusyon. Walang ibang makakasolusyon na sa nangyayari dito sa ang gulo. Puro politika. Ang solusyon lang po dyan, napak-apakan na yung gilid. Ang dami ng yung mga nakaangat na wala nang laman. Wala nang ibang solusyon po dyan, kundi magtulungan tayo na pataasin ang ating ani. Yan, yung mga nasa aggressive PLC, walang bibitaw. At sama-sama pa rin po tayo, tulong-tulong itaas ang ani. At kita, kung wala na tayo ay at least may naiwan pa rin po tayo dyan. Puntahan nyo lang, balikan nyo lang YouTube. Hindi naman madidelete yan hanggang hindi ko i-disable yung account. Yan po. Okay, ganun lang, sharing is caring. Kaya mag-subscribe kayo para hindi kayo sa protocol. Maraming salamat. Happy farmers. Diba, ang ganda magpahinog, golden yellow. Ganyan ang i-achieve ninyo. Tapos sa wet season, ganyan din dapat yung i-achieve ninyong papahinog. Yan, powered by Yieldmore. Okay, sharing is caring. Kailangan strong yung palay. Yung mga nakatumagilid lang dyan, automatic yan na malambot. Tapos ano pa, matibay. Yun, basta matibay, ganun na. Maraming salamat. What you see is what you get.
Ring oh, pati yung inbred natin, di ba magkakulay? Hmm. Dapat inbred, mapa-hybrid at inbred ay parehas yung magiging itsura sa pagpapahinog. Maraming salamat. Kung na itong kayamanan po dito, ipaprocess na po natin ito. At ilalagay ko doon, i-air dry natin. At i-mix yung kinuha ko sa module, tapos diligan natin ng gelmor at yung pampabulok. Ayan na, para gagawa tayo ng solusyon para sa pagbagsak ng presyo ng palay dahil sa walang habas na importation. At ang kulang na lang natin ay mag-produce ng inbred variety para mas kaya niya makatipid. Kahit ito lang gamitin natin, konting abono okay na. Tapos foliar. Sa hybrid po kasi mahirapan po tayong i-achieve yung mababang inputs po dyan. Kaya mahirapan tayo kasi matakaw ang hybrid. Kaya ang gagawin natin, abangan ninyo next cropping, yung ipoproduce natin, i-SRI natin dito. Gagawa pa rin tayo ng paraan para sa inyo, para makatulong tayo. Nabawasan ngayon yung mga inputs ninyo. Kung kaya natin kung yung 100 kaban lang, kaya natin yan 4 bags na abono. 6 kaban na abono, inaani na natin yan sa inbred natin na 160 to 170 sa 6 bags. Lalo na kung makapag-produce tayo yun, paparamihin natin yung maraming bilang ng uhe at madaling buuin yung batok. Yun yung isang solusyon po natin dyan sa sa patuloy na pagbagsak ng natin, presyo ng produktong palay sariwa. Okay, dito tayo magmi-mixing ng gagamitin nating abono, organic abono. Yan, huhukain lang natin yung mga landmine natin na inipon na ng taon na to. Yan, marami yan. Hinukay ko to. At ilagay natin doon. Ayan, nakasako na. Plus yung mga nakakuan. Okay, decompose natin ng totally, maganda na. Tapos may mix tayo ng mga dahon-dahon. Yun yung malaking bagay doon. Bagay sa lupa yon. Mayroon yung fungicidal at insecticidal properties. Okay, imimix na natin sa soil. At abangan ninyo sa wet season yung magiging resulta ng inbred variety po natin. Makakatulong po sa inyo sa pagbaba ng inyong gastos. Sharing is caring. Layer na po yan. Okay, yan yung ginagawa natin ngayon. Nag-exercise preparation para wet season. Gagamitin po natin ito sa seed production po natin ng inbred. Sorry. Ayan, saling. Inbred variety. Okay, yan. Bigyan natin para makita nyo. Mag-holder tayo. Pause muna. Okay, yan. Nakita nyo ba? Okay, third layer na yan. Yan, para makita nyo lang. May videos ko lang. Ito yung walang nasayang ha. Yung manure ng kuwan natin, inipon, sinako ko. Dinagay ko sa hukay ngayon.
pwede nang gamitin. Dali nang maghiwalay. Ngayon dito ay ipaprocess natin at gagamitin natin para abono na. At i-sprayan din natin ito ng Yieldmore at yung AIMC Biostimulant Probiotic and Soil Conditioner Toxic Neutralizer at talagang kargahan natin ng maraming sustansya at decomposer. Okay, yan. Ngayon lagyan natin ulit. Nakikita nyo ba? 4 layer. Punin natin lahat yan, punuin natin ito. Tapos air dry para walang masayang na sustansya. Tsaka natin hahaluin isang beses. Isprehan, diligan. Tapos haluin ulit ito. Pakto sa bago mag land prep. Basag. Sasabog na po natin ito. Pag magbabasag na. Ito naman yung green manuring natin. Na masustansya din. Na makakatulong din para sa soil-borne disease. Pest disease. Basta sa pest disease ng ating mga tanim. Kita nyo na kung ano mga yan. Hindi na natin babanggitin. Punta yung YouTube channel natin at di-discuss na lang natin doon. Agri-Tipid PH. Okay? Boss, 4 layer. Manure ulit. Ganyan lang. Yung nakasako doon, yun yung manuring natin at pang pest control natin sa soil-borne disease at sa mga insect. Ngayon yan naman yung para sa pinakakuan din natin at mayroon din makukuhang macro at micronutrients po dyan. Ngayon lalo na dyan sa manure ng pigs. Ayan ang pinakamasustansya na isang pinakamasustansya manure ng pigs natin na babuyang walang amoy. Okay, pos. Nagmimina tayo ngayon ng ginto ng lupa. Air dry para walang tanakas ng sustansya. Ganda, lupa na. Buwan na ng ugat kahoy. Fourth layer. Mamaya kalat na natin yan. Kunin natin ito sa karton ng kwan. Kasya na to. Para sa wet season natin. Ubusin na natin yung manure dyan para manibago ulit. At magpapatiner tayo para mas marami. Ito ikon lang dumi ng inahin. Yung 5 inahin natin. Pagilid nyo lang, huwag nyo ibilad. Pag gumawa kayo ng ganito, huwag nyo ibilad. Mawawala yung ibang sustansya. I-air dry nyo. Tapos to, wala namang mga synthetic na mga gamot-gamot. Hindi kagaya sa poultry na maraming antibiotic. Okay? Para hindi humaba. Kalat ulit. 4th layer. Namanganak ka na. Dura. Si Bella. Laki na ng tiyan ni Bella. Okay. Ano na lang. Sharing is caring. Masaganang ani po sa ating lahat. Laban lang po tayo at gagawa po tayo ng paraan ulit para po sa mga hindi na kaya talaga gumastos sa kanilang sakahan na kagaya nating maliliit na magsasaka. Maraming salamat. Mga kagritipid, ituloy natin mamayang hapon na 1/4 na natin. Ilalagay natin lahat ng pwedeng manure na po dyan para ma-incorporate natin at ma-process
Tapos yan yung gagamitin natin na paupo. Ibasal po natin yan para yung planning po natin ay balikan lang natin yung pag-organic natin dati. At gagamit man tayo siguro ng abono dyan sa magiging trial natin sa inbred variety ulit para sa wheat season ay para masundan nyo sa susunod na mas mabilis nyo ng sundan ay sa finishing lang tayo gagamit. Kung mabibitin ng sustansya sa acting pass release ay with support pa rin tayo ng yield more at yung pang soil conditioner natin hyper compost ay sa finishing lang tayo magbibitaw ng high potash. Kaya gano'n lang, sharing is caring. Cut. Yan.